Hindi maaari, Nana Regine. Gagawa ako ng paraan, mailigtas ko lang kapatid ko. Ako na lang ang natatanging niyang kapamilya. Ako na lang ang maaaring makapagliligtas sa kanya sa sumpang kinasasadlakan niya ngayon sa kamay ng tiyahin namin. At anong laban mo sa akin? Ako na isang malakas na alagad ng dilim. Hindi mo ako matatalo, Elena. Mamamatay ka lamang sa mga kamay ko. Tanggapin mo na ang katotohanan na wala ka nang magagawa upang mailigtas ang kapatid mo. Paanong nangyari yun? Wala nang aswang sa panahong ito. Baka nagkakamali ka lang. Huwag mong pagbintangan ng isang tao ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Dumating ka na ba sa puntong akala mong tama ka? Kaya naman halos lahat ng nasa paligid mo gusto mong pangunahan. Magandang araw po sa inyong lahat sa araw na ito. Isa na namang naibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Narito na ang ating dula sa araw na ito. Ano ho? Bakit naman po may expel ang kapatid ko? Sa anong dahilan po? Ay, sige po, pupunta po ako dyan. Maraming salamat po sa pagpapaalam sa akin. Elena! Sinong tumawag sa'yo? Mukhang problemado ka. Yung principal ng pinapasukan na eskwelahan ni Mia. Bakit? Ano nangyari kay Mia? Ma-expel daw. Ha? Gaano ba kabigat ang ginawang kasalanan ni Mia at kailangang humantong sa expulsion? Yun ang alamin ko, Mark. Pupunta ako doon para malaman ko ang buong katotohanan. Gusto mo bang samahan kita? Wag na. Kaya ko na to. Isa pa, may trabaho ka, di ba? Oo. Pero kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Maraming salamat. Ingat ka papuntang trabaho mo, ha? Ite-text kita kapag naroon na ako sa school. Sige, ikaw din. Mag-iingat ka. Sige, salamat. Nagmamadaling umalis si Elena sa kanilang bahay. Ilang minuto din ang biyahe niya bago makarating sa nasabi ng eskwelahan. Nasa gate pa lamang siya ay dinig niya na ang hiyawan ng ibang mga estudyante. Na tila ba cheering squad ito kung ano man ang komosyon na nagaganap. Akala mo hindi kita papatulan, ha? Itong tangkapin mo! Ano, ha? Sige, Nakukulangan ka ba, ha? Sige, ito isa! Ano, ha? Direction na mag-data ka! Ha? Ano, gusto mo pa? Mia! Nak ng putya! Anong ginagawa mo dito, ate? Ikaw! Anong ginagawa mo? Nakikipagbasag ulo! Hindi pa ba halata? Nasisiraan ka ba ng bait, ha? Alam mo ba na tumawag sa akin ng principal nyo? Anong sabi? Papatawan ka na raw ng expulsion! Hindi raw. Talagang expelled na ako. Hoy, ikaw! Pumunta ka nga dun sa disciplines office at magsumbong ka na. Total, diyan ka naman magaling, di ba? Mia, ano bang nangyayari sa'yo? Sumusobra ka na. Hindi mo man nakita ang ginagawa mo sa kanya? Basag ng mukha niya! Pwede ba wag mo nga akong pakialaman? Hindi naman ikaw dati nakikialama. Halika, pumunta tayo sa Ano ba? principal office. Aayusin ko ang gulong to. Ayoko nga! Pumunta ka doon ang mag-isa mo! Sasama ka sa akin o kakalad ka rin kita. Fuck this life! Mia, yung bunganga mo, kailan ka pa natuto magbura? Since the day you left me! Mia! Ano? Hindi na lamang nakakibo si Elena. Kita niya ang mga latay sa mukha ng kanyang kapatid. Marami rin itong kalmot marahil dahil sa pakikipag-away nito. Pagdating nila sa guidance office, kaagad nilang pinag-usapan ang tungkol sa expulsion ng mga bad behaviors ni Mia.
Nabasag na rin ang mukha ng kaklase nitong nambuli dito kanina. Kaya naman, kailangan niya pang bayaran ng danyos ng naturang estudyante at bilang kaparusahan, tuluyan na ngang na-expelled si Mia. Tingnan mo nga kung anong nangyari. Tuluyan ka nang na-expelled! Eh ano naman sa'yo? Mia, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Mag-usap nga tayo ng masinsinan. Nag-uusap na tayo. Ano pa ba ang gusto mo? Ang gusto ko, pag-usapan natin ang dahilan kung bakit ka ba nagkakaganyan. Wala. Huwag mo na ngang itanong. Eh wala ka rin namang maitutulong. Kung hindi mo ako kakausapin ng maayos, sige, pagbibigyan kita. Pero dito ka na sa akin titira. Ano? At bakit? Matapos mo kong iwan kay Tia Chideng? Ngayon kukunin mo ko? Ayoko! Ate mo pa rin ako, Mia. At alam mo ang dahilan kung bakit iniwan kita kay Tia Cheding. Kailangan ko magtrabaho upang matapos ko ang pag-aaral ko. At makahanap ng magandang trabaho para makuha kita sa poder niya. Shut up! You have plenty of excuses. Pero ni minsan, hindi mo ako dinalaw. Hindi mo man lang inalam kung ano ng kalagayan ko. Pero pinapadalahan kita ng pera. Hindi yun ang kailangan ko. Ano? Presensya mo, ate. Mia, pwede pa naman tayo magsimula ulit eh. Dito ka na sa akin titira. Hahanap tayo ng panibago mong school na mapapasukan. Ayoko nga, ate. Hayaan mo na lang ako. Mia, I'm sorry. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Pero nandito na ako ngayon. Pupunan ko lahat ng mga pagkukulang ko. Huwag na. Babalik na lang ako sa puder ni Tia Chideng. Ano? Hindi pwede, Mia. Tingnan mo nga ang nangyayari sa'yo. Napariwara ka. Parang hindi ka naman naaalagaan ng maayos ni Chang. Sabihin na nating hindi niya nga ako naalagaan ng maayos. Pero at least, hindi niya ako iniwan na parang tuta. Mia, hindi ko ginustong iwanan ka. Pero kasi, hindi ko pa kayang buhayin ka ng mga panahon na yun. Intindihin mo naman sana ako. Tama na, ate. Hayaan mo na lang na ako ang umalis. Pwede ba? Mia! Mia! Sandali! Saan ka pupunta ha? Mia, bumalik ka dito! Mag-uusap pa tayo! Go to hell! Mia! Bumalik ka rito! Mia! Diyos ko, ano bang gagawin ko sa kapatid ko? Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Yung kapatid ko kasi, Mark, hindi ko na siya kilala. Ha? Bakit? Ibang-iba na ang ugali niya. Napakamaldita. Ang bastos kung sagot-sagutin ako. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ko sana siya iniwan noon. Elena, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang choice ng mga panahong yun. Pero kung hindi ko siya iniwan, sana maayos siya ngayon. Hindi mo kasalanan kung naging suwail ang kapatid mo. Malaki na siya. Alam niya na ang tama at mali. Pero hindi ko siya nagabayan, Mark. Kaya nakapagdesisyon na ako. Anong ibig mong sabihin? Magli-leave muna ako sa trabaho. Tapos ay pupuntahan ko siya sa bahay ni Tia. Doon muna ako magsistay. Ayos lang ba yun sa'yo? Uuwi lang ako dito tuwing weekend. Ay, may choice ba ako? Mark, salamat ah. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Nung nakita ko siya kanina, Mark, parang dinudurog ako. Ang sakit makita na napapariwara ang nag-iisa kong kapatid. Sige, papayagan kita sa gusto mo. At sana, maayos nyo na yan kaagad. Tapos, kung gusto ni Mia, pwede siyang tumira dito sa atin. Sinabi ko na sa kanya yan. Pero ayaw niya eh, galit siya sa akin. Mas pinili niya pa rin umuwi sa bahay ni Tiyang Cheding. Ganun ba?
Kung ganon, sige, mag-file ka na ng leave mo para mapuntahan mo na ang kapatid mo at mabantayan siya. Maraming salamat talaga, Mark. Walang anuman. Basta sa tingin ko, ikabubuti ng lahat susuportahan kita. Napakaswerte ko dahil ikaw ang naging asawa ko, Mark. Kahit kailan, hindi mo ako pinabayaan. Pinangako natin yan sa harapan ng Diyos, Elena. Kaya kahit anong mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Malaki ang pasasalamat ni Elena dahil binigyan siya ng Diyos ng isang napakabuting asawa. Sa kabilang dako naman, naaprubahan ang leave ni Elena sa trabaho kaya naman wala siyang pinalagpas na oras. Agad siyang bumiyahe patungo sa lugar kung saan nakatira ang kanyang Tia Chedeng, pero bago man siya tuluyang makalapit sa gate, dinig niya na ang matinis na boses ng kanyang tiyahin. Mia! Ay, walang hiyang bata ka, oo? Putok na yung araw, nakahilata ka pa rin! Ano, wala kang balak bumangon dyan? Gusto mo ba silaban ko yung higaan mo? Mia! Tia Cheding, Oh, ay, sino ka naman? hindi niyo po ba ako naaalala? Ako po ito, si Elena. Ah! Tingnan mo nga naman. Ang pamangking kong lumayas noon, abay bumalik na! Ang ganda ng ayos mo ngayon ah. Mukhang bigating ka na ngayon. Mamahaling relos. Check. Magandang bag. Check pa rin. Abay rebonded na buhok. Check pa rin. At yung plakadong kilay, abay check na naman. Mukhang may kaya ka na sa buhay, Elena. Chang, pumunta po ako dito para kay Mia. Hindi po para punahin niyo ang ayos ko at katayuan ko sa buhay. Hoy! Abay malaking hirap ko dyan sa kapatid mo. Kaya huwag kang umasta na akala mo. Ikaw ang nagkanda ko bang maitaguyod lamang yung batugan mong kapatid. Pero nagpapadala po ako sa inyo ng sustento. Simula na magkatrabaho ako. Eh, yung perang ipinapadala mo sa remittance. O edi ayun. Ipinambayad ko sa mga bills ko dito sa bahay. Kaya ba nasa public school nag-aaral ang kapatid ko? Hoy, Elena! Huwag mong sabihin wala akong karapatang bawasan ng padala mong pera. Abay, para sabihin ko sa'yo ha. Malaki ang bills niyan kada buwan. Yung kuryente, yung tubig, yung pagkain, yung pagsugal ko pa. Aba, huwag mo kong hahanapan ng salapi mo. Pasalamat ko at pinag-aaral ko pa yung kapatid mo. Ang sama mo, Chang. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang kapatid ko. Ako ang masama. Hoy, baka nakakalimutan mo. Lumayas ka noon, kaya naghurumintadong utak niyan. Dahil ikaw na nga lang ang nag-iisa niyang kapatid. Akalain mo, iniwan mo pa siya. Kaya ikaw ang may kasalanan at hindi ako. Pwes, itatama ko na ang lahat ng yon. O anong ibig mo sabihin? Kukunin ko na po ang kapatid ko sa'yo. Eh di good luck na lang kung sasama sa'yo. Ay nako, sa tagal ng panahon mong nawala, abay tingnan na lang natin kung sasama sa'yo yung malditang yan. Sa ayaw at sa gusto niya, sasama siya sa akin. Kaya nga good luck, diba? Magkapatid nga kayo. Hoy! Mia! Yung ate mo nandito, harapin mo! Ano, hindi ka talaga lalabas? Kapag ako ang nainis, sasabuyan kita ng mainit na tubig! Pesti kang bata ka, ano ba? Diyos ko, kaya naman pala ganun ang ugali ni Mia. Dahil ganito pala ang kinalakihan niya. Oh, ay bakit mo ko tinitingnan ng kanyan? Kaya naman po pala naging ganun ang pag-uugali ni Mia. Dahil ang sama rin ng pag-uugali... Hoy! Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan! Bastos na to! Tia Chideng, pasensya na po at tinanghali po ako ng gising. Ay, mabuti naman at naisipan mo nang lumabas. Ang sarap talaga ng buhay mo, ano? Wala ka nang ang ginagawa kung di ang humilata. Pasensya na po, Tia. Oh, ariyan ang magaling mong kapatid. Harapin mo. Ate Elena, Mia, ayos ka lang ba? anong ginagawa mo dito? Pinuntahan kita kasi nag-aalala ako sa'yo. Pwede ba umalis ka na? Pabayaan mo na ako dito. Hoy,
Bago yung kadramahan yung yan. Pwede ba magsaing ka na muna? Walang hiya, oo. Abay, ginugutom na ako. Dapat pagbalik ko, may pagkain na. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Opo, tiya. Ano pong gusto niyong ulam? Ay, di dumiskarte ka na lang. Ay, kung hindi, abay, humingi ka dyan sa ate mong mukhang madatong. Ay, siya, sige na. Aalis na ako at baka masuka pa ako sa inyo eh. Puro kadramahan. Narinig mo si Tia Chideng? Bigyan mo ako ng pera. Kaya ka ba ganyan dahil kay Tia Cheding, Mia? Sinasaktan ka ba ni Tia? Ano bang pinagsasasabi mo? Bigyan mo na lang ako ng pambili ng ulam para makabili na ako sa labas. Bilisan mo na. Akin ang pera. Ako na lang ang bibili. Pagbalik ko, mag-uusap tayo, Mia. Bahala ka sa buhay mo. Magsasaing na ako. Bumalik ka kaagad, ate, ha? Oo, sige. Babalik ka agad ako. Ikaw ba? May gusto ka bang ipabiling klase ng ulam? Bahala ka na. Pera mo naman yan eh. Mia? Ate Elena, pwede ba umalis ka na? Dahil sa oras na bumalik si Chang at wala pang ulam na nakahain sa mesa, malalagot ako. Sige, pero pagbalik ko, mag-uusap tayo ha. Bahala ka. Mia, Nang mga sandaling yun, lihim na pinagmamasdan ni Elena ang kanyang kapatid. Maayos naman ang pangangatawan nito, pero iba ang pakiramdam ni Elena sa kanyang tiyahin. Sa uri ng pakikitungo nito kay Mia, natitiyak ni Elena na yun ang dahilan kung bakit lumaking suwail ang kanyang kapatid. Pagkatapos bumili ng ulam ni Elena, bumalik na siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Nasa pintuan pa lamang siya, dinig niya na ang galit na boses ni Chedeng. Bobo ka talaga eh, no? Hindi bang sabi ko sa'yo, dapat pagbalik ko, may nakahain ng pagkain. O ay, nasa na, ha? Alam mo, ikaw talaga ginagalit mo ko! Ginagalit mo talaga ako! Ano, ha? Tama na po. Ay, Bitawan talaga niyo po masasaktan ka ako. sa aking tonta ka! Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ang tigas pa rin ng bungo mo! Parang wala kang naiintindihang bobo! Galit! ano ba? Bitiwan mo siya! Aray ko, ano ba? Bitiwan mo ang braso ko! Bay, walang hiya ka! Masakit! Ngayong nandito na ako, hindi ko nahahayang saktan mo ang kapatid ko! Taka lang! Ang sama mo! Aray ko! Ay, bitiwan mo ko, Dapat Elena! lang sa'yo to, Tia! Buhok ko! Walang hiya ka! Babae ka! Bitiwan mo ang buhok ko! Kulang pa yan! Dapat sa'yo, hampasin ang ganito! Sumusobra ka na sa pananakit mo sa kapatid ko! Ate, wag! Tama na. Baka kung ano pang mangyari kay Tiang. Matanda na siya. Ay! Ano nangyayari dito? Chachuding! Ate Elena! Tulungan mo ako! Ang sakit, Marimar! Mia, tulungan niyo ako! Kulang na kulang pa yan, Chang! Kulang na kulang pa! Heto pa! Damhin mo kung gaano kasakit ang ginagawa mo sa kapatid ko! Tulungan niyo Marimar, tulungan mo ako. Awatin natin si ate. Ay! Ate! Ate Elena! Tignan mo na yan, te! Baka mapatay mo si Chachuding! Tama na po! Kulay violet na po siya! Talagang mapapatay ko siya sa oras na saktan niya pa ulit ang kapatid ko! At hindi ko papalagpasin ang pananakit niya kay Mia! Nababaliw ka na talaga, Elena! Wala akong ginagawang masama! Bitiwan mo na ako! Ipapabarangay kita, walang iya ka! Wala! Pero kitang-kita ko kung paano masaktan ang kapatid ko! Di magbaranggayan tayo! Tama na, ate. Tumigil na kayo. Marimar, dalhin mo si Tia sa kwarto niya. Hindi pa kami tapos! Marimar! Tama na, ate. Mo ko! Ate, paano kung napatay mo si Tia? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Sa pamilya natin? Kinakampihan mo pa si Tia? Gayong ikaw na nga tong sinasaktan niya? Wala akong kinakampihan, ate. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na mali yung ginawa mo kay Tia Chideng. Mia! May sugat si Chang sa ulo! Dumudugo! Ay, bumili ka na lang ng gamot sa butika. Mia, matagal ka na bang sinasaktan ni Tia? Sumagot ka! Hindi na mahalaga yun.
Mahalaga yung para sa akin, Mia. Isa ba yan sa rason kung bakit ka nagkakaganyan? Ate, pwede ba? Tumigil ka na. Bakit kasi hindi mo na lang sagutin ang tanong ko? Sinasaktan ka ba ni Tia? Ano pa bang magagawa mo, ate? Wala! Mia! Iniwan ni Mia si Elena sa salas, samantala, problemado naman si Elena. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin dahil mukhang mahihirapan siyang paamuin ang kanyang kapatid sa kabila ng pananakit dito ng kanilang tiyahin. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ni Elena at nang makitang ang asawa niyang si Mark ang tumatawag, kaagad niya itong sinagot. Hello, Mark. Hey, ayoko sana makaistorbo, pero gusto ko lang itanong kung kumusta ang pagpunta mo dyan sa bahay ng tiyahin mo. Ay, Ang lalim naman ng buntong hininga mo. May problema ba dyan? Mark, kasi ang lala pala ng pinagdaraanan ng kapatid ko rito. Anong ibig mong sabihin? Sinasaktan siya ni Tia Chiding. Ano? Paano mo nasabi? Naabutan ko siya kanina. Sinaktan niya si Mia. Nagdilim ang paningin ko kaya napatulan ko si Tia. Elena, gusto mo bang puntahan kita dyan? Hindi. Wag na. Masyado nang magulo dito. Ayokong ma-stress ka pa. Pero Elena, nag-aalala ako sa'yo. Mark, I've got this. Don't stress about me. Pwede ba naman yun? Elena, baka yan ang rason kung bakit nagre-rebelde ang kapatid mo. Yun nga rin ang hindi ko maintindihan. Sinasaktan siya ni Tia, pero parang ayaw niya pa ding umalis doon. Malalim ang attachment niya dyan sa tiyahin mo. Marahil, naging immune na siya sa pananakit. Kaya hindi niya magawang iwan. Pwede ba yun? Oo. Kaya nga kapag may emotional trauma, kailangan ng counseling ng bata. Kailangang makumbinsi ko si Mia na sumama sa akin. Hindi healthy para sa kanyang manatili sa poder ni Tia. Gusto mo bang humingi ako ng tulong sa DSWD? Hindi, wag na. Ayokong umabot pa kami sa ganun. Lalo na't kahit papaano, may naitulong pa rin naman siya kay Mia. Sige, ikaw ang bahala. Pero kung hindi mo talaga kayang solusyonan, humingi na tayo ng tulong, okay? Oo, Mark, sige. O siya, kailangan ko ng ibabatong tawag. Kailangan kong hanapin si Mia. Bigla na lang kasi akong iniwan kanina. Sige, ingat ka dyan ha. Bye. Ikaw rin, kita tayo this weekend. Weekend it is. See ya. Matapos ang tawag mula sa kanyang asawa, hinanap niya ang kanyang kapatid na si Mia. Hindi naman siya nahirapang hanapin ito. Nakita niya ito kaagad sa labas ng isang tindahan habang humihit-hit ng isang stick ng sigarilyo. Mia? Ate naman, hindi ka ba talaga titigil sa kakasunod sa akin, ha? Oo, talagang susundan kita kahit saan ka pa magpunta. At teka nga, kailan ka pa natutong manigarilyo? Pakialam mo, Sumusobra na yung pagiging bargas mo magsalita bargas na kung barkas. Eh sino ba kasing nagsabi sa'yo na sundan mo ako dito? Gayong malinaw pa sa sikat ng araw na ayoko sa'yo. Putya naman oh! Ba't mo ako sinampal? Sumusobra ka na kasi. Hindi mo na ako ginagalang. Anong klase ka, Mia? Ginagawa ko ang lahat ng to upang bumawi sa'yo. Ayoko nga eh! At pwede ba mahiya ka naman? Narito tayo sa tabi ng kalsada oh. Hanggang dito ba naman ipapahiya mo ko? Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa mo kay Tia Chideng? Bakit ako ang sinisisi mo? Pinagtanggol lang naman kita. Tama na ate ha? Please lang. Tama na. At wag mo ako susundan. Mia! Mia, sandali! Wag mo ako susundan, sabi! Diyos ko. Anong dapat kong gawin sa kapatid ko? Hindi ko na alam kung anong pwede kong gawin para tumino siya. Problemado sa Elena dahil hindi niya magawang paamuin ang kanyang kapatid. Lumipas ang ilang araw. Maayos naman ang lagay ng kanyang tiyahin. Isang hapon, nagtungo si Elena sa kusina. Naabutan niya doon ang pinsan niyang si Marimar.
Nagtataka pa siya nang bigla itong mahintakutan nang makita siya. Ayos ka lang ba, Marimar? Po? Opo, Ate Elena. Medyo nabigla lang po ako sa biglaan mong pagpasok dito sa kusina. Pasensya na. Si Mia ba? Nakita mo? Kasama po ni Tiyang Chideng. Ano? Saan sila nagpunta, Marimar? Wala po akong idea, ate. Pero wag ka po mag-alala. Babalik din naman po siguro kaagad yon. Hindi, Marimar. Baka saktan niya na naman si Mia. Kailangan ko silang mahanap. Pero ate, magtatakip silim na. Kaya nga mas dapat ko silang hanapin. Wala akong tiwala kay Tia. Baka kung anong gawin na naman niya kay Mia. Ate, sandali lang po. Huwag na po kayong umalis. Pero hindi nakinig si Elena sa kanyang pinsan. Nagmamadali pa rin itong umalis upang hanapin ang tiyahin at kapatid. Pero bigo si Elena. Hindi niya nahanap ang mga ito, kaya naman nagpasya na lamang siyang bumalik sa bahay ni Chedeng. Sige, dumbagin mo yan! May sinungaling, tirahin mo! Chang? Ganyan nga! Oh, ikaw pala, Elena. At ka na naman naririto. Wala ka bang balak umalis dito sa pamamahay ko? Hindi ho ako aalis dito hanggat hindi ko nakakasamang kapatid ko. Ay, nako. Huwag mo na kasing pilitin kung ayaw namang sumama sa'yo. At ikaw naman na babae ka. Abay, wala kang modo. Tingnan mo nga itong nangyari sa ulo ko. Abay, muntik mo na akong mapatay ah. Kasalanan niyo rin naman po kasi. Sinaktan niyo si Mia. Matigas din kasi ang bungo niyang kapatid mo. Hindi na ho ako magtataka kung bakit nagkakaganyan si Mia. Dahil yun sa masamang pagtrato niyo sa kanya. Uy, sus! Ang dami-daming arte. Ay kung bakit naman kasi naglayas ka noon. Sana ikaw ang nagpalaki dyan sa soil mong kapatid. Kaya nga tinatama ko ng pagkakamali ko, hindi ba? Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Storbo sa pinapanood ko eh. Alam mo nang, ang ganda-ganda. Nasa Encantadia na ang Quiapo. Nasaan na po si Mia? Mamalay ko. Baka nasa silid niya. Pupuntahan ko lang po ang kapatid ko. Ang sabi ko nga, di ba? Lintek naman. Ang dami niyong dramang magkapatid. Nakakainis. O, ayan na. Titirahin na siya ng sangre. O. Tirahin na yan. Nainis na umalis si Elena sa sala bago tinahak ang maliit na kwartong inuukupan ni Mia. Pagpasok niya ng bahagya, nagulat ang kapatid niya. Bago siya nito inirapan at muling sinindihan ang hawak na isang stick ng sigarilyo. Hindi ka ba titigil sa paninigarilyo mo? Mia! Ano ba? At hindi ka rin ba titigil sa pangingialam mo ha, ate? Hindi natin maayos to kung palagi mo akong tinataboy at binabalahura. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Kaya nga, sabihin mo sa akin upang maunawaan ko. Kapag mauunawaan mo ba, lulubayan mo na ako? Mia! Nung umalis ka, napakadami kong pagsubok na pinagdaanan. Araw-araw hinihintay kita sa labas ng bahay. Umaasa na babalikan mo ko. Dumaan ang ilang araw, linggo, buwan at taon, hindi ka na bumalik. Hindi mo na ako binalikan. Kaya doon naisip ko, kinalimutan at pinabayaan mo na nga ako. Mia, sorry. Hindi, huwag kang umiyak. Wala kang karapatang umiyak. Ako lang dapat ang iiyak. Alam mo ba, ate? Alam mo ba kung ano? Nagpalaboy-laboy ako. Kinaharap ko lahat ng mga tambay sa lansangan. Tapos, alam mo ba kung anong nangyari sa akin? Mia. Napagtripan ako ng mga adik. Mia. Hindi ko naman na siguro kailangang sabihin sa'yo mga sumunod na nangyari. Mia, sabihin mo sa akin. Punyeta! Kailangan ko pa bang i-elaborate? Nanirip ako! Diyos ko. Pinaboy nila ako.
akin. Wala man lang naglakas loob na tumawag ng pulis para matulungan ako. Walang nagmalasakit sa akin. Wala! Patawarin mo ako, kapatid ko. Hindi ko alam. Wala kang alam. Hindi ko alam. Dahil iniwan mo ako, ate. Hindi mo alam ang paghihirap ng dinanas ko nung wala ka. Araw-araw, pinagdarasal ko na sana mamatay na lang ako. Dahil sirang-sira ng buong pagkatao ko. Mia, patawarin mo ako. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung kaya mo pa bang ayusin ang lahat? Huli ka na, ate. Hindi mo na maibabalik ang dati. Dahil wala na. Dahil sira na. Mia! Hindi ba ako kamahal-mahal? Pabigat lamang ba ako? Kaya mo ba ako iniwan, ate? Ha? Hindi. Kailangan ko lang gawin para sa atin. Para sa'yo yun, Mia. Para sa'yo! Sarili mo lang yung inayos mo! Kaya ka nga nag-asawa pagkatapos mo mag-aral, di ba? Pagkatapos, hindi mo man lang ako binalikan at hinanap! Mia, sorry. Huwag ka nang humingi ng sorry! Patawad. Dahil hindi kita mapapatawad! Mia! Parang nauupos na kandila si Elena na napaupo sa sahig. Humahagulhul siya ng pag-iyak. Hindi niya kinaya ang mga revelasyon mula kay Mia. Samantala, Sabado ng umaga, katulad ng napag-usapan nila mag-asawa, umuwi na siya sa kanilang bahay. Ano nangyari sa'yo? Namumutla ka. Medyo kulang lang ako sa tulog pero ayos lang ako. Nag-aalala na ako sa'yo, Elena. Halos 1 linggo ka nang hindi pumapasok sa trabaho mo. Naka-leave naman ako eh. Hindi ba't 1 week lang ang validity ng leave mo? Mag-extend ako. Elena, hindi na papayag ang kumpanya mo yan. Meron ka lang 1 week na pwedeng gamitin every year. Mark, hindi ko pwedeng pabayaan si Mia. Lalo na't nalaman ko na matindi palang pinagdaraanan niya noong mga panahong nawala ako sa tabi niya. Pwede naman nating kunin si Mia. Gusto mo, magpatulong tayo upang makuha ang custody niya? Isa pa, 1 year na lang. Mag-18 na siya, di ba? Pag nangyari yon, maaari na siyang umalis sa puder ng tiyahin mo. Ayaw niya nga, Mark. Galit siya sa akin. Pero Elena, hindi naman pwedeng ganito. Pinababayaan mo ang sarili mo. Hindi, Mark. Hanggat hindi ko naayos ang lagay ni Mia, hindi ako mapapanatag. Ay, o kung ganon, anong plano mo ngayon? Babalik ako sa bahay ni Chang. Paano ang trabaho mo? Baka mamaya, maawol ka na. Mark, makakahanap naman ako ng panibagong trabaho eh. Pero Elena, dugot pawis ang pinuhunan mo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. At sa posisyong meron ka ngayon. Mas mahalaga ang kapatid ko, Mark. Hindi na lamang nakakibo sa mga tinura ng kanyang asawa. Pagkatapos nila mag-usapa, pinagpahinga ni Mark sa Elena. Pagkatapos, may tinawagan ito. Samantala, mabilis na lumipas ang weekend, kaya naman, nagpaalam muli sa Elena na babalik sa
Hindi mangyayari yon. Tsang babalik ako at hindi mo ako pwedeng palayasin. Bakit hindi? Dahil may karapatan din po ako sa bahay na to. Maldita ka talaga, no? Oo, Chang. Maldita talaga ako. Umalis ka na nga rito! Pinapainit mo lang ang ulo ko! Sa ngayon, oo. Aalis ako pero babalik ako, Chang. Hahanapin ko lang si Mia. Peste! Bahala ka sa buhay mo! Maghanap ka hanggang gusto mo! Hindi na lamang pinansin ni Elena ang galit ng kanyang tiyahin. Sa halip, muli siyang umalis upang hanapin si Mia. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang bigla siyang may mabanggang isang matandang babae na nakasuot ng lumang barot saya at itim na balabal na may krusipiyo din na kwintas. Ay! Aray ko! Sorry po, Lola. Hindi ko po kayo napansin. Walang kaso, Ining. Tulungan ko na po kayo makatayo. Pasensya na. Galing ka ba sa bahay Castilla? Opo. Apo ho ako ng may-ari ng bahay. Bukod sa'yo, sino pang nariyan? Yung tiyahin ko pong si Tia Chiding. Ay, Diyos ko. Bumalik siya. Sinasabi ko na nga ba, nararamdaman kong mabigat na presensya. Ano pong ibig mo sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Mamayang gabi, pumunta ka sa aking kubo at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero, sino ho kayo? Tawagin mo na lamang akong Nanarihing. Bakit po hindi mo na lamang sabihin sa akin ngayon? Hindi maaari. Baka mamaya'y malaman na pa. Malaman po, Nino. Basta mamayang gabi, pumunta ka sa aking kubo. Matatagpuan mo ito sa dulo ng daan sa kaliwa. Sige po, pupuntahan po kita. Magdala ka na rin ng larawan ng iyong kapatid at ng iyong tiyahin. Bakit po? At para Huwag ka saan? nang marami pang tanong, Ining. Sundin mo na lamang ang sinasabi ko. Sige po, magdadala po ako. Maiwan na kita. Mag-iingat ka sana. Ho? Sinundan na lamang ng tingin ni Elena ang matanda. Nagtataka. Maraming tanong sa kanyang isipan. Ang kaninang balak sana nitong hanapin na si Mia ay naudlot at muli itong bumalik sa bahay sa lumang bahay Kastila. Pagsapit ng gabi, binaybay ni Elena ang madilim na daan patungo sa kaliwang bahagi. Doon natagpuan niya ang kubo na sinasabi ng matanda. Tao po! Tao po! Ining, mabuti naman at dumating ka. Halika! Pumasok ka rito sa loob. Salamat po. Elena na lang po ang tawag niyo sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo, halika, Elena. Nana Regine? Nana Regine, bakit niyo ho ba ako pinapunta dito? At tungkol saan ang sasabihin niyo po sa akin? Dala mo ba ang larawan na hinihingi ko? Opo, mabuti na lang may nakuha ko sa lumang bahay.
Ito, bakit maraming dugo sa kamay nyo? O ano bang ibig mong sabihin? May pinatay ho ba Abay, kayo? nababaliw ka na ba, Elena? Ano bang pinagsasasabi mo? Magsabi kayo sa akin ng totoo. Bakit duguan ang kamay nyo? Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Ay, ang anak ko! Anak ko! Ang anak ko! Boses ng kapitbahay yun ah. May nangyari yatang masama sa anak niya. Chang, ano po ang ginawa mo? Nasaan si Chang Chiding? Narito lang siya kanina pero bakit bigla na lang siyang nawala? Chang, narito na ho yung kalderong hinihingi nyo. Marimar, nakita mo ba si Chang? Ate Elena, hindi po. Galing po ako ng kusina. May ginawa siyang masama sa kapitbahay natin. Aswang si Chang Chiding, Marimar! Ate, hindi kita maintindihan. Makinig ka sa akin. Kanina, pagdating ko dito, duguan ang mga kamay niya. Tapos, bigla kong narinig ang sigaw ng kapitbahay. May nangyayari sa anak niya. Ate Elena, Dito ka lang. Hahanapin ko si Mia. nasa kwarto po si Mia. Pupuntahan ko siya.
ng aswang! Hindi! Si Mia! Inaatake niya ang isang lalaki! At nag-iba rin ang itsura niya! Hindi! Kailangan ko siyang pigilan at dapat mailigtas ko yung lalaki! Mia! Tulong! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Aswang! Wag! Bitiwan mo siya, Mia! Bitawan mo, sabi! Nabitawan niya ang lalaki. Ngayon, itutulak ko siya ng ganito. Tumakbo siya sa kasukalan ng kakahuyan. Kailangan ko siyang sundan. Sakit! Tumakas ka na. Hindi ka niya na pwedeng maabutan pa dito. Tumakas ka na. Sige na! Nahihirapan siyang huminga. Pero si Mia, baka mambiktima ulit siya. Kailangan ko siyang sundan at pigilan. Pasensya ka na, pero mas kailangan ako ng kapatid ko. Doon siya sa bahaging yung pumunta. Tatakbo ako patungo roon. Mia! Hindi, nawala na siya sa paningin ko. Kailangan masundan ko siya. Mas kailangan niya ng tulong ko ngayon. Tinakbo ni Elena ang madilim at masukal na kakahuyan upang sundan ang kanyang kapatid. Ngunit bigo siyang mahanap ito, kaya naman nagpasya siyang pumunta sa kubo ng albularyo upang humingi ng tulong. Duguan ng kamay at damit mo, Elena. Dahil tinulungan ko yung isang lalaki po na inatake ng aswang. Ano? Ay kung gayon, nasa na ang aswang na sinasabi mo? Nana Regine, yung kapatid ko, siya po ang aswang. Nahawaan na rin siya ng iyong tiyahin. Mabuti na lang po at dala ko yung mga pangontrang binigay nyo. Mabisa talaga ang mga gawa kong pangontra. Nana Regine, tulungan niyo po ako. Paano ko maililigtas ang kapatid ko? Ayokong tuluyan siya maging isang aswang. Wala ka nang magagawa, Elena. Kontrolado na ng iyong tiyahin ng kapatid mo. Hindi pwedeng wala akong gawin. Kailangan kong mailigtas ang kapatid ko laban sa tiyahin kong aswang. Ikinalulungkot ko, Elena. Lalo na ngayong nayayanggaw ng kapatid mo. Mahihirapan ka nang iligtas siya. Hindi maaari, Nana Regine. Gagawa ako ng paraan mailigtas ko lang ang kapatid ko. Ako na lang ang natatanging niyang kapamilya. Ako na lang ang maaaring makapagliligtas sa kanya sa sumpang kinasasadlakan niya ngayon sa kamay ng tiyahin namin. Nauunawaan kita, Elena. Masakit sa isang katulad mo na makitang nag-iisa mong kapatid ay isa ng aswang. Kung ganon, tulungan niyo po ako. Kailangan kong mailigtas ang kapatid ko. Kontrolado na siya ng tiyahin mo, Elena. Hindi ako papayag. Aray ko! Tia, tama na po! Masakit na po! Talagang masasaktan ka sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag kang basta-basta aalis ng pamamahay ko.
yung paningin ko kaya nasakal ko siya. Tapos bigla na lang may pumalo sa ulo ko at nawalan ako ng malay. Kung ganon, nasan sila? Hindi, baka itinakas na naman ni Chang si Mia. Mark, makinig ka sa akin. Si Chang, hindi siya tao. Anong ibig mong sabihin? Aswang siya, Mark! Isang aswang si Chang Chiding at hinuwa niya si Mia. Ano? Paano nangyari yun? Wala namang aswang sa panahong to. Baka nagkakamali ka lang. Huwag mong pagbintangan ng isang tao ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro, Mark. Nasaksihan ko mismo kagabi. Sinundan ko si Mia. May inatake siyang lalaki. Mabuti na lang at napigilan ko siya. Elena, alam mo namang hindi basta-basta maniniwala ang kahit na sino kung sasabihan mong aswang ang tiyahin mo at yung kapatid mo. Kung hindi ko man sila mapaniwala, kailangang makagawa ko ng paraan upang mailigtas ko ang kapatid ko, Mark. Kung ganon, gusto mo bang pumunta tayo sa police station para mag-report tungkol sa nangyari? Sasamahan mo ko? Oo naman, sasamahan kita. Kung gayon, tayo na. Kailangan makagawa agad ng aksyon ng mga pulis sa mga pananakit ni Chang kay Mia. Sige, tayo na. Nag-aalala ako. Baka kung ano nang ginawa ni Chang kay Mia at sa pinsan naming si Marimar. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama. Ipagdasal natin sa Diyos ang lahat. Sana nga, Mark. Sana nga. Uulitin ko lang po, misis. Ang inyo pong reklamo ay laban sa tiyahin ninyo na si Chideng Patrimonio. Tama po ba? Ang aligasyon ay pananakit niya sa kapatid ninyo at sa pinsan po ninyo. Tama ho ba? Opo, sir. Kung totoo po ito, maaari po itong pumasok sa kasong physical assault or physical injuries under the revised penal code. Kaya mahalaga pong makuha namin ng malinaw ang inyong salaysay para ma-record ng maayos ang blatter. At kung kailangan, maisampa ito bilang formal complaint. Pakikumpirma lang po kung ito po talaga yung nais niyong reklamo para makapag-proceed po kami sa tamang legal process. Tama po, sir. Sinasaktan po ng tiyahin ko ang kapatid at pinsan ko. Nakita ko po mismo kung paano niya sila sinasaktan. So, formal po kayong magsasampa ng complaint laban sa tiyahin niyo. Opo. Gusto ko na pong matigil ang pananakit niya sa kapatid at pinsan ko. Narito kayo? Chachideng, Ay, oo. Pagigising lang namin. Ay, teka. Bakit may mga pulis? Anong ibig sabihin nito? Mrs., may reklamo ho kasi kaming natanggap mula dito sa pamangkin po ninyo. O anong reklamo? Sinasaktan niyo raw po ang kanyang kapatid at ang inyo pong pamangkin at ang isa pa ninyong pamangkin. Ano ikaw mo? Ay, mamang pulis, hindi yung totoo yan. Huwag na kayong magsinungaling, Chang. Totoong sinasabi ko. Hindi totoong sinasabi mo. Pwede ho ba naming makita ang dalawang minor de edad? Ay, siya sige. Mia! Marimar! Lumabas nga kayo dyan. Bakit po, Tiang? Oh, ayan sila. Mia? Mrs., maayos naman ang lagay ng dalawang minor de edad. Pero sinasaktan niya ang kapatid ko. Kitang-kita ko kung papaano niya sinasaktan ng pinsan at kapatid ko, sir. Elena, huminahon ka. Hindi, Mark. Ako ang pinalalabas na sinungaling eh. Maayos ang lagay nila. Wala ngang pantalo kahit ano. Hindi. Tinatakot lang sila ni Chang.
Diyan naman siya magaling eh. Tama na, Elena. Nakakahiya ka. Mrs., wala kaming nakikitang problema na katulad ng reklamo nyo. Alam nyo ba na dahil sa ginawa ninyong ito, ay pwede kayong kasuhan under Article 180 ng Revised Penal Code, false testimony and other cases. Pero, totoo po ang sinasabi ko. Kaya hindi niyo ako pwedeng kasuhan. Chang, umamin ka na. Huwag mo nang takutin ang 2 bata upang sundin ka. Wala nga sabi akong ginagawang masama. Bakit mo ba pinagpipilitan? Kasi nga, totoo. Albularyo mismo ang nagsabi sa akin na isa kang... Elena, tama na. Sir, pasensya na po. Huwag niyo na pong kasuhan ng asawa ko. Ipinapangako ko po. Hindi na ho ito mauulit. Mrs., this time, palalampasin na lang po namin ito. Pero kung mauulit pa po ito, ang ganitong insidente, pasensyahan na lang po tayo. Naabalan niyo po kami at ang oras na sana ay para sa mga lehitimong reklamo ay nauudlot dahil sa reklamo niyong walang sapat na basehan. We respectfully advise you to refrain from filing false or unfounded reports, as this disrupts ongoing investigations that require immediate attention. Hindi. Napakasama mo, Chang. Sir, maniwala po kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. Sinasaktan niya ang kapatid ko. Hindi ka ba talaga titigil, Elena? Pulis na mismong may sabi. Walang basihan yung mga sinasabi mo. Elena, tama na. Pakiusap. Mas lalo lang lalaki ang gulo kapag hindi ka tumigil. Pero Mark... Iisip na lang tayo ng ibang paraan. Okay? Walang nagawa si Elena dahil walang kahit na anong ebidensyang nakita ang mga pulis tungkol sa reklamo niyang pananakit ni Chedeng sa kanyang pinsan at kapatid. Lumipas ang buong araw. Nagkulong na lamang si Elena sa kanyang inuupahang silid kasama ang kanyang asawang si Mark. Kumain ka muna, Elena. Kanina ka pa hindi kumakain. Wala akong gana, Mark. Ay, tungkol pa rin ba
Ano? Sinasabi ko na nga ba, hindi ko talaga mapagkakatiwalaan si Chang. Sigurado ako, itinakas niya na naman si Mia. Kung ganon, saan niya naman pwedeng dalhin si Mia? Hindi ko alam. Pero hahanapin ko sila, Mark. Ngayon, sisiguraduhin ko na mababawi ko na talaga si Mia. Diyos ko, baka kung anong ginawa ni Chang sa kapatid ko. Elena, tutulungan kitang mahanap, okay? Huwag ka na mag-alala. Kailangan ko mapuntahan yung albularyo. Kailangan makahingi ako sa kanya. Nagmamadaling umalis si Elena. Tinahak ang bahay ng albularya. Pagkarating niya roon, naabutan niya itong nagpapausok sa paligid ng bahay nito. Wala siyang inaksayang pagkakataon. Kaagad niyang sinabi ang sadya niya rito. Elena, katulad ng sinabi ko sa iyo noon, kontrolado ng iyong tiyahin ng kapatid mo. Kaya kahit anong paghihikayat mo sa kanya na sumama sa iyo'y hindi niya yung gagawin. Pero hindi pwedeng sukuan ko po ang kapatid ko. May alam po ba kayong pangontra na pwede kong gamitin upang mawala na ang itim na orasyon ni Chang kay Mia? Bibigyan kita, pero hindi ito ganoon kagarantisado. Kahit na po, Nana Regine, susubukan ko pa rin po. Kailangan mabawi ko ang kapatid ko laban sa aswang kong tiyahin. Kung ganoon, ibibigay ko sa iyo ang hinihingi mong pangontra. Maraming salamat po. Magkano po ba ang babayaran ko? Libre lamang ito, Elena. Huwag mong alalahanin ng bayad. Maraming salamat po, Nana Regine. Kung hindi po kita nakilala, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Walang anuman, Elena. Sige na, umalis ka na. Hanapin mo ang kapatid mo at bawiin mo. Yan po talaga ang gagawin ko, Nana Regine. Babawiin ko si Mia laban sa aswang kong tiyahin. Elena, may ideya ako kung saan maaaring dalhin ang aswang mong tiyahin ng iyong kapatid. Ho? Saan po? Isang abandonadong bahay. Umuwi si Elena sa lumang bahay. Kaagad naman siyang sinalubong ni Mark nang may pag-aalala sa mukha nito. Kaagad siyang tinanong ng lalaki. To last and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kailangang malaman ko kung narito ba si Mia at ang tiyahin ni Elena. Kailangang matulungan ko ang asawa ko na mabawi ang kapatid niya.
Narito na ako sa harap ng abandonadong bahay. Mia, ikuha mo nga ako ng talbos ng bayabas at ipantatapal ko sa liig ko. Opo, Chang. Mia, Kuya Mark, anong ginagawa mo dito? sinundan ko si Marimar. Kayo, bakit kayo umalis ng bahay? Nag-aalala ng gusto ang ate mo. Kuya, kailangan eh. Pero ang sabi niya sa akin, sinasaktan ka raw ni Chang Chideng. Pero mukhang maayos naman ang lagay mo. Kuya, umalis ka na lang please. Baka masundan ka pa ni ate dito. Pero Mia, Malaki po ang utang na loob ko kay Tiang. At yun ang isang bagay na hindi kayang unawain ni ate. dahil nag-aalala siya sa iyo. Kuya, please. Bumalik ka na sa bahay. At ikaw nang bahala kay Ate Elena. Ano? Please, Kuya Mark. Sige. Pero ang ate mo, patuloy nang naghahanap siya sa inyo. Alam ko yun, Kuya. Sana wag niyo na lang sabihin kay ate kung nasan kami ni Tia. Pero Please, Kuya. Litong-lito si Mark sa mga pangyayari dahil nakita niyang maayos naman ang pakikitungo ni Mia at ng tiyahin nitong si Chedeng. Maging ang pinsan nitong si Marimar, taliwa sa kwento ni Elena. Pero naisip na lamang sa huli ni Mark na maaaring tuluyan na ngang nalaso ni Chedeng ang utak ng dalawang bata. Samantala, nagmamadaling umuwi si Mark sa bahay ng kanyang asawa. Nagbabaka sakaling nakabalik na ito pero wala doon si Elena. Sa kabilang dako naman, nakarating na si Elena sa lugar na sinasabi ng albularyo sa kanya. Nakakatakot naman ang lugar na to. Kakaibang ambience. Pero, huwag kang mag-alala, Mia. Maililigtas na kita sa kamay ni Tia Chedeng. Mia! Bilisan mo sabi! Opo, Tiang. Nariyan na po. Sinasabi ko na nga ba? Sinasaktan niya na naman ang kapatid ko. Humanda ka sa akin, Chang. Narito na po, Tiang. Kanina pa kita tinatawag. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos! Chang! Ikaw na naman! Hanggang kailan mo ba kami susundan, ha? Hanggat hindi ko nababawi ang kapatid ko, hinding-hindi kita lulubayan! At anong laban mo sa akin? Ako na isang malakas na alagad ng dilim. Hinding-hindi mo ako matatalo, Elena. Mamamatay ka lamang sa mga kamay ko. Tanggapin mo na ang katotohanan na wala ka nang magagawa upang mailigtas pa ang kapatid mo. Hindi ako papayag na tuluyang mapasa kamay mo ang kapatid ko. Mia, sumama ka na sa akin. Kay ate, halika na. Umuwi na tayo, kapatid ko. Hindi ako sasama sa'yo. Umalis ka na dito, ate. Total, pinabayaan mo na rin naman ako. Mia, hindi. Kahit kailan, hindi kita pinabayaan. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang makapagtapos ng pag-aaral. Magkaroon ng magandang trabaho para sa'yo. Kaya, halika na. Sumama ka na sa akin. Pilitin mo makawala sa itim na orasyon ni Chang Chedeng. Hindi! Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo. Dito lang ako kay Chang. Umalis ka na dito. Pabayaan mo na ako. Mia, hindi. Hindi ko magagawa yan sa'yo. Kaya halika na. Sumama ka na sa akin. Ayoko sabi! Bakit ba ang kulit-kulit mo? Naririndi na ako sa'yo, ate! Huwag mo nang pahirapan si ate, oh. Nakita mo na? Hindi mo mababawi sa akin ang kapatid mo. Kaya umalis ka na lamang dito, Elena. Hindi! Babawiin ko ang kapatid ko sa kahit anong paraan. Heto, nakikita mo ba ito? Ano yan? Ito ang pangontrang ibinigay sa akin ng albularyo laban sa'yo. Laban sa akin. Hindi ako natatakot dyan. Hindi nga ba? Inubos mo ako ng buntot agi. Tama na, ate! Heto pa! Papatayin kitang aswang ka! Babawiin ko ang lahat ng kasamaan mo sa kapatid ko! Patuloy mo kong inubos.
yan hanggat hindi mo binabalik sa dati ang kapatid ko! Tigilin mo sabi ako! Sinasakal mo ko! Tumigil ka na, Sobe! Kulang pa ang sipang yan! Heto pa! Ang sakit! Ate! Tama na! Tumigil na kayo! Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo! Elena, mabuti naman at gising ka na. Nasaan ako, Mark? Ligtas ka na. Huwag kang mag-alala. Nandito ka na sa poder ko. Simula nung mapulot kita sa kalsada, pag-aari na kita. Bitawan niyo po ang leeg ko, Ma'am Bertie. Hindi na po ako makahinga. Ang ganda-ganda mo talagang bata ko. Kahit dalagita ka pa lang, hubog na ang katawan mo. Nag-iinit ako sa iyong pataka. Bitawan niyo. Huwag niyo na ulitin na mahalay sa akin. At bakit hindi? Lumalapit ka na ngayon. Halika dito! Ano po, Ma'am Bertie? Marahan niyo na po. Makawalan niyo na ako. Gusto ko na po bumalik sa kapatid ko. Kailangan ako ni Mia. Pakawalan niyo po ako. Tumahimik ka na sabi! Ang ingay ng bunganga mo! Punyemas! Kinagat mo ang kamay ko! Walang iya ka! Dapat lang yun sa'yo. Aswang ka. Halimaw. At talagang tinawag mo pa akong aswang at halimaw! Pwes, ipapakita ko sa'yo ang pagiging halimaw ko! Tatakbo ako. Pagkakataon ko na to. Hoy! Elena! Bumalik ka dito! Akala mo ba hindi kita hahabulin? Elena! Kailangan ko mauwi sa bando. Kailangan ako ni Mia. Kailangan kong balikan si Mia. Baka magalit si Chang na naglayas ako. Baka saktan niya rin si Mia katulad ng ginawa sa akin ng mga taong tinuluyan ko. Kailangan ko siyang maprotektahan sa mga taong kagaya ni Mang Berting. Elena! Bumalik ka rito! Elena! Hindi niya dapat ako maabutan. Tatakbo pa ako ng mabilis. Hindi! Hindi, wag. Wag!
Elena! Gising! Elena! Mark! Mark, Ako nga. Mabuti naman at gising ka na. Naabutan kitang binabangungot na naman. dinalaw na naman ako ng masamang panaginip ko. Kumalma ka. Narito ka na sa ospital. Magiging maayos ka na. Si Mia, kamusta ang kapatid ko? Maayos naman siya. Narito din siya sa ospital. Ano? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Sinaktan naman ba siya ni Chang? Elena, hindi. Pero wag na muna natin pag-uusapan yan. Gusto kong makita si Mia. Gusto kong makita na ligtas siya. Makikita mo rin siya ngayon. Magpahinga ka muna. Kailangan mong makabawi ng lakas. Sige. Napabuntong hininga na lamang. Kawawa naman siya. Oo, kailangan mo siyang puntahan. Sinasaktan siya ng tiyahin mo. Hindi siya sasaktan ni Chang. Mabait si Chang Chiding. Hindi niya magagawang saktan si Mia. Talaga ba, Elena? Ang bobo mo naman. Kailan ka ba matututo? 'Di ba? Ganyan din ang sinabi sa iyo ni Mang Berting noon. Sabi niya, tutulungan ka niya. Pero anong ginawa niya? Ginahasa ka at sinaktan ka niya. Kaya, maniwala ka sa akin. Sinasaktan ng tiyahin mo ang kapatid mo. Hindi. Mabait si Chang Chide. Hindi niya papabayaan na sasaktan si Mia. Tanga! Hindi siya galit sa akin. Katulad din siya ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Nagtatampo lang siya. Sasaktan niya rin ang kapatid mo. Alam mo, Elena, ang hina mo. Mahina ka. Pero sabi niya, hindi siya galit sa akin.
Hindi mo kayang protektahan ng kapatid mo. Iniwan mo siya, kaya galit siya sa'yo. Kaya ayaw niyang sumama sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pinapaniwala mo lang ang sarili mo. Pero ang totoo, galit siya sa'yo. Pinapabayaan niya ang pag-aaral niya. Na-expelled siya dahil nagre-rebelde siya dahil galit siya sa ginawa mong pag-iwan sa kanya. Hindi! Tama na! Hindi! Ayoko na! Huwag mo nang lasunin ang isipan ko! Hindi totoo yan! Mabait si Mia! Hindi niya magagawa ang lahat na sinasabi mo! Tama na! Tama na! Diyos ko, Mark, ano ba talagang tunay na kalagayan ng pamangking ko? Na-diagnose po siya na may dissociative identity disorder. Isang mental health condition kung saan may iba't ibang personalidad siya na lumalabas. Kaya minsan, may kakaibang kilos siya o kinakausap ang sarili niya. Usually, nangyayari ito dahil sa trauma na naranasan niya noon. Diyos ko, kawawa naman pala ang pamangkin ko. Kaya ba, nagawa niyang lahat ng yun, Kuya Mark? Kaya ba napatay niya yung lalaki? Kasi ang buong akala niya aswang ako. Oo. Yun ang sinabi ng alter ego niya. Sinabi at pinaniniwalaan nito na isa kayong aswang. At naniniwala din ng alter ego niya na sinasaktan ka ni Chang Chideng. Ibig sabihin, lahat ng nangyari gawa-gawa lamang ng utak niya. Pati na rin ang tungkol sa albularyong sinasabi niya na nagsabi sa kanya na aswang ako at si Mia. Opo. Gawa-gawa lang ng utak niya ang lahat dahil sa sakit niya at sa traumang pinagdaanan niya noon. Kaya iniisip niya, baka kung dinaranas din ni Mia ang mga pinagdaanan niya noon, na mas lalong nagpapalala ng sakit niya. Matindi pala talaga ang hirap at ang trauma na pinagdaanan ni ate noon. Kaya siya nagkaroon ng ganitong karamdaman? Sobra. Kaya nga nung makilala ko siya at nalaman ko ang kondisyon niya, ginawa ko ang lahat upang matulungan siya. Palagi kaming pumupunta sa ospital para matugunan ang mga pangangailangan niya. Natigil lang noong pumunta siya ng Ubando. Opo. Doon din na-trigger yung sakit niya at bigla na lang lumabas ang iba pa niyang katauhan at naging gano'n na siya. Chang, Mia, mabuti naman. Narito kayo, dinalaw niyo ako. Elena, pamangkin ko. Chang, ang higpit naman po ng pagkakayakap niyo sa akin. Ate, Mia, kapatid ko. ate, may good news ako sa'yo. Naalala mo ba yung tinawagan ka ng principal na pumunta sa school ko? Oo naman, papaano ko naman makakalimutan yun? Ate, valedictorian ako. Oo nga pala. Sinabi yun sa akin ng principal mo. Kailangan natin mag-celebrate. Naku, pasensya ka na sa akin ha. Minsan kasi nakakalimutan ko mga bagay-bagay dahil sa gabot na iniinom ko eh. Ate, kahit hati ang diwa mo, buo ka sa paningin ng Diyos. Hindi siya nalilito kung sino ka. Mahal ka niya, ate, sa kabuuan mo. At mahal na mahal ka rin namin, ate. Pangako ko sa'yo, aaligaan kita simula ngayon para tuluyan ka ng gumaling. Narinig mo yun, Elena? Mahal nila ako. Mahal ako ng kapatid ko. Mark, hindi niya ba talaga naaalala ang mga ginawa niya? Hindi po. Kapag lumalabas ang iba niyang katauhan, kadalasan hindi niya maaalala kung anong mga nangyari o ginawa niya. Maraming salamat sa ginawa mo para kay Elena. Salamat sa pag-aaruga at pagmamahal mo sa kanya. Mahal na mahal ko po ang pamangkin niyo. At nagpapasalamat rin po ako dahil hindi niyo pinabayaan si Mia. Minahal niyo siya ng parang anak niyo. At ako na rin ang humihingi ng tawad sa lahat ng pananakit na ginawa sa inyo ni Elena. Nauunawaan ko na ang lahat ngayon. Huwag kang mag-alala.
Pagtutulungan natin ang pag-aalaga kay Elena. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang ating dula para sa araw na ito. Naway inyo pong nagustuhan ang aming tampok na palabas. Muli, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong sulit mga ka-DS. Hanggang naririyan po kayo upang patuloy na sumuporta. Kami po ay hindi titigil sa paghahatid ng mga makabuluhan at kapanapanabik ng kwentong aswang. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload.